Usapang 1 centavo tayo mga kaibigan ng USPI coin. Mayroon ako ditong 4 na year. Marahil ay mayroon kayo nito at nagtatanong kayo kung magkano ang bentahan at magkano ito mabibili sa atin sa Pilipinas at maging sa online. Bago ang lahat mga kaibigan, sana'y nasa mabuting kalagayan po ang bawat isa at malayo sa sakit. Ayan, this is Alejandro Belga TV, ang inyong kaibigan. So, unahin na natin dito mga kaibigan. Ito po yung 1927. Ito po yung 1929. Medyo pangit na yung isa, 1929. Ito naman yung 1931. At ito naman yung 1932. So, ayan. Para magkaroon kayo ng ideya, lalo-lalo sa mga bago, kung magkano ito nabebenta. Or nabebenta ba o hindi. So, ayan. Ito mga kaibigan yung tinatawag na USPI coin. Ayan. Tingnan natin sa harap. Itong sa harap makikita mo dyan yung lalaking nakasandal sa pandayan. At yung sa kanyang tagiliran ay Mayon Volcano kung saan matatagpuan sa Legazpi, Albay. Ayan mga kaibigan ang nasa portrait. At ito po ay 1 centavo Philippine coin. US Philippine coin 1 centavo mga kaibigan. At sa likod naman, makikita mo dyan yung shield. Flag ng Amerika tsaka eagle sa ibabaw. Yan po yung USPI coin 1929 ito mga kaibigan. 1929 siya. Yung ganitong klase ng reverse, yung ganitong may eagle mga kaibigan, sa coin collecting hobby, ito po yung mas mataas ang value. Mas mataas pa ito sa mga Commonwealth mga kaibigan. Depende sa ganda ng coin at depende sa rarity. Ayan. Kung ilan ang mintage. Ito naman yung 1931. Meron ka bang 1931 coins? Ito naman yung 1932. Ayan, basahin nyo lang mga kaibigan. 1932. Ito yung 1927. Ito yung 1929. Dalawang piraso ang 1929 natin mga kaibigan. Yung kondisyon mga kaibigan or kalagayan ng coin ay nasa below good condition yung 1927 kasi parang may UP na siya at masyado ng gasgas. Itong isa naman ay nasa good condition, itong isa ay nasa below good condition na. Ayan mga kaibigan. (1931) saka 1932. Magkano ito sa atin mga kaibigan? Ayan. Ang barya pong ito mga kaibigan, yung gantong klaseng USPI coin na may eagle sa likod, sabi ko nga, ito yung mga hinahanap ng mga coin collector. Lalo na kung UNC uncirculated, maganda pa, makinang, walang damage, walang gasgas, hindi maitim, brilliant, makinang. Yun po yung mga hinahanap ng mga coin collector at ginagawa nila, nilalagay sa frame, pan-display, pinangbebenta mga kaibigan. Yan po yung ating USPI coin na mayroon tayo 1927, 1929, 1931 at 1932. So ayon kay numista.com mga kaibigan, itong 1927 mayroon tayo siyang mintage na 9.2 million. Itong 1929 meron siyang 5.6 million. Itong 1931 may 5.6 million mintage. Itong 1932 ay meron 4 million mintage. Ayan. Yan po yung kanyang mga mintage. Mas mababa yung 1932. So yung kung saan to ginawa mga kaibigan, ginawa po ito sa Manila. Yung mga ganitong klase ng barya mga kaibigan na ginawa 1903 hanggang 1920, ginawa po yun sa San Francisco sa Amerika. At yung mula 1921
hanggang 1936. Ito po ay ginawa sa Manila, Philippines. At gawa po ito sa bronze. Bronze po ito, kaya ang karamihan sa ganitong klase ng barya, mga kaibigan, ay mahirap i-maintain yung kanyang genuinity o yung kagandahan niya. Yung luster, mga kaibigan, madali po itong mangitim at mag-react sa mga chemical substances at sa environment, mga kaibigan. So ayan, usapang presyon tayo, mga kaibigan. Itong ganitong klase ng coins, mga kaibigan, nung tinignan ko kay NGC, yung graded coin, yung mga ganitong klase ng barya, yung good condition, umabot lang siya ng $1.50 or 84 pesos sa Philippine money. Yung MS61 naman ito, random, mga kaibigan, umaabot siya ng $50. Graded coin kay NGC, umaabot lang siya ng 2,811 pesos. Yung MS61 nito. Pero kay eBay, mga kaibigan, nung tiningnan ko kay eBay, kumuha ako ng pailang sample. Itong 1927, nagkakahalaga ito ng 1,042 kay eBay. Ito namang 1929 mga kaibigan, Nagkahalaga siya ng 4,217 nakapost sa eBay. Ito namang 1931, mga kaibigan, ang presyo niya ay umabot ng 2,811.11 pesos kay eBay. At ito namang isang 1932 ay umabot ng 3,374 pesos kay eBay. So, sample lang po yun sa mga presyo kay eBay, pero ang katotohanan, iba't iba po ang makikita nyong presyo sa eBay site kasi yan po ay auction site. Kaya kung anong gustong presyo ng seller, yun po nasusunod. At pag may bumili dyan, merong shipping fee. Lalo pag international, medyo pricey po, mga kaibigan. Ayon kay numista.com, mga kaibigan, ang pinakamababang mintage dito sa ganitong klase ng coin ay itong 1932. Meron lang siyang 4 million example. Samantalang itong iba ay 9.2 million, 5.6 million itong dalawa. Yan po yung pinakamababa sa gawa sa Manila Mint. Pero kung yung tiyatanong mo, mula sa 1903 na year hanggang 1936, yung gantong date na year ng gantong klaseng coin hanggang 1936 yan. Ang pinakamahal ko nang nakita kay numista.com ay yung 1913S. Naghalaga siya ng 34,000 yung UNC. Kasi kay numista.com, nagpo-post sila dyan. Malamang graded coin yan, mga kaibigan, yung nakapost, kaya umabot siya ng 34,000. In reality, mga kaibigan, sa ating Coin Collector Group sa FB, nagtingin-tingin tayo, mga kaibigan, kay Coin Collector Group sa FB. Yung ganito, mga kaibigan, mahal ito pagka UNC. Sigurado, 1,000 ang isa niyan, 1,000 pesos pataas ang isa pagka UNC, uncirculated na coin, mga kaibigan. Kaya yun po ang hanapin nyo, almost uncirculated, walang damage, walang gasgas, walang yupi, walang dumi, makinang, makintab, bagong-bago pa, yun po yung UNC, yun po yung 1,000 ang halaga. Pero pag ganito, mga kaibigan, may nag-post nga, nakita ko, from 1903 to 1936, bininta niya lang 1,000. Pumapatak na 14 pesos lang isa, mga kaibigan. Pero mayroon ding iba na nag-post sa mga Coin Collector Group side B. Meron din nag-post ang benta nila sa kada isa ng ganitong klase ng kondisyon, ganito kagaganda o kaluma, mga kaibigan, bininta lang ng 35 pesos ang isa. Yun yung mga bentahan, mga kaibigan, sa Coin Collector Group sa FB, at meron nagbenta rin naman ng isa ay 50 pesos. Ang ibig sabihin, mga kaibigan, yung ganitong klase ng coin na common year at ganito na kaitim, mga bronze coin kasi ito, mga kaibigan, ang presyo nito from 35 pesos to 50 pesos yung ganitong klase ng kondisyon. Pero pag lumampas yan, naging EO condition yan, uncirculated, saka brilliant uncirculated, yan po ay 1,000 ang halaga. So, ibig sabihin, yung ating kondisyon, karamihan nagbebenta 35
to 50 pesos ang isa. Pag paisa-isa. Yung iba mga baramihan mga kaibigan, binibili nilang na lang nila ng mura yan mga kaibigan. So ayan mga kaibigan, maraming po salamat sa panonood at pagtitiwala ng channel. Sana ay nakatulong sa inyo ang aking video. God bless you all. Bye-bye!